Muli akong nakipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakan, hindi maagaw ni numan. O tayo ngayon ay naghahanda para sa kapistahan sa linggo, ang dakilang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa paanyaya na kung saan ay ipinapahayag natin na nawa makita natin na yung ating kalungkutan ay maging kagalakan. Mas naging bahagi ng ating karanasan ang kabigatian, ang kahirapan, ang krus. Yun ibahagi o na tinatawag natin misteryo Pascual ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi ko yun at ipinaalala sa atin na hindi nagtatapos sa kalungkutan. Kanina ay ako'y nagmisa sa bahay. Lupi nila. So, sabi ko nga ay nagsimula yung kanilang lupi ng alin. Kung hindi mo ko nagkakamali ay Biyernes Dolores. So, pero hindi nagkalapos doon. Ngayon ay pang-anim na lupi. Paghahanda ang Biyernes bago dumating ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At ipinaalala sa atin na alin yung pagdadalang mati ay dapat na maging kagalakan. At hindi lang basta kagalakan, no? Yung hamon ay pinahayag na yung kagalakan, hindi maagaw ni numan. Well, alam natin na yung kagalakan na ito ay pag-akyat natin sa langit. No? Kasi yung kaganapan nito ay walang iba kundi doon sa buhay na walang hanggan. Pero huwag natin kalimutan na hindi nangulugan na hindi natin mararanasan ito habang tayo naglalakbay patungo sa langit. At ano higit na makita natin? Sapagkat sabi ko nga, tayo ay mga isinilang mula sa langit. Yun ang ibig sabihin kasi talaga ng tinatawag natin isinilang na muli. Ang isilang mula sa itaas. Kaya tayo ay kaya tayo pupunta sa langit sapagkat tayo isinilang mula sa itaas. At yun ni alin, sabi mo nga, baka nakakalimutan natin na alin, ay nagsimula yan sa biyaya ng sakramento ng binyag na tinanggap natin lahat. Kaya kinakailangan natin, pangalagaan natin, pag-ingatan natin. Sa papanong pamamaraan, una, ay sa pamagitan ng pagbabawal at paghingi ng kapatawaran. Alam niyo, kung isa sa mga umaataw sa ating kagalakan ay alin, yung sama ng loob, yung pasakit sa buhay, yung mga kasalanang hindi natin nahingi ng kapatawaran, at ang mga pangyayari hindi natin napatawad. Tayo ay, tawag ko nga rito, ay hinahayaan natin na manakaw ang ating kagalakan. Kaya sinabi na Jesus natin, magpatawad ka. Hindi yan para doon sa taong pinapatawad mo. Yan ay higit saan para sa iyo. Kasi
Doon, doon makikita yung tunay na kagalakan na hindi maagaw. Ano pa? Kalimitan ng pahayag ko may alin, yung para maingatan natin yung ating kagalakan na dulot ng pag-akyat na Jesus sa langit na alin, yung iwasan natin ang magmura. Ano? Bagaman naging bahagi ng ating karanasan, kung minsan mayroong iba na yung kasi yung kanilang environment, wala na silang narinig kundi mura. Kahit kung minsan hindi nila gusto o hindi naman nila talaga yung kahulugan nito ay kung minsan hindi naman nila kagustuhan, kaya lamang naging bahagi ng kanilang karanasan, naging mukhang bibig lang, kaya lang ano rito, kasi ito ay kapag nasanay tayo magmura ay ating pinapatatag yung ating panlilingin sa kapwa at saka yung ating pag-iinsulto sa ibang tao. Kaya tayo minumura natin yan kasi gusto natin na ma-insulto siya unknowingly or knowingly. Pero kapag natin ginagawa yun, pinapatatag natin, hindi natin namamalayan na tayo ay nag-iipon ng hinanakay sa ibang tao. Kaya kung minsan ito ay yung pinakamalaking hantungan nito alin, yung tinatawag natin yung ating tawag nga po natin dito ay yung ating pagkamuhi ay umahantong sa tinatawag natin ng pagnanais natin ng kasamaan sa tao ito. No? Yung tawagin na po natin ay yung gusto natin na talagang mapasama yung kanyang katatayuan, no? Ay hindi po ito makalangit, no? Ito yung makalupang pagkilos, no? Na nawa po ay iwasan natin. Bagkos ano yung pwede natin gawin, no? Ay di sana masanay tayo natin. Hanapin natin yung ating pwedeng ipagpasalamat. No? Kaya ba sana hanapin natin yung pwede natin ipagpasalamat. Bagaman may mga bagay na hindi natin nakikita kuminsan, no? Pero hanapin natin ano yung pwede natin ipagpasalamat. Tayo kasi bilang tao, lalong-lalo tayo bilang mga Pilipino, no? Ang nakikita natin kalimitan ni alin, yung ikapupula natin, no? Yung kakulangan, kahinaan. No? Pero ano ba ang pwede natin ipagpasalamat? No? Sana yun ang titingnan natin ng pansin. No? Marami kasi tayong dapat natin ipagpapasalamat. Kaya lang hindi natin kinikilala at hindi natin ginagawa. No? At panguli ay yung pagkilala sa mga magagandang bagay na ginawa ng ating tao. No? Yung appreciation. No? Naalala ko tuloy, nung college, mayroong tinatawag na arts appreciation. No? Isang kurso namin yun sa college. No?
ina-appreciate mo yung art. Ay, hindi mo nga ma-appreciate yung art kung hindi mo alam kung anong klase ng art yan. No? Ay, bahagi yun. Kaya po kuminsan, ano yung ating nakikita? Yung kahinaan at kakulangan. Yung kapangitan at kasamaan. No? Mas binibigyan natin pansin yung mga kakulangan kaysa yung kagandahan. So, kinakailangan din natin na may pamanig, mas kailangan natin sabi nga natin, kapitin natin sa balikat yung mga taong gumagawa ng kabutihan. Kasi marami na tayong napapansin na kamalian. Pinapansin natin. Pero may nabibigay bagang pagkaayos sa lipunang ginagalawan natin. Maaari siguro. Kapag pinapansin natin yung mga bagay na mali para itama. Pero kapag hindi natin pinapansin yung mga taong gumagawa ng kabutihan, ay bahagi yun. Baka hindi natin nakikita yung alin. Yung muling pagkabuhay at pag-akyat na Jesus sa langit. Kinakailangan natin alin. Iangat natin ang bawat isa. Mas uso sa atin yung alin. Hinihila natin pababa yung ibang tao. Tawag na ay crab mentality. Hindi, i-uplift natin yung bawat tao. Ay nakita kang gumawa ng mabuti, ay sabihin, tabitin natin sa balikat. Good work. Masabihan lang natin na good work. Siguro ay magkakaroon na yun ng lakas ng loob at maging matibay natin. Tama pala yung ginagawa mo. Bahagi yun. Nanawa ay makita ko natin. Baka sapagkat ang lipunang ginagalawan natin ay alin. Sanay natin na ibagsak natin ang bawat isa. Ay hindi. Sa Jesus ay umakyat sa langit. Bahagi yun. Hindi lang siya bumaba sa lupa. Pero siya ay umakyat sa langit. Kinakailangan natin itaas ang bawat isa upang tayo rin ay tunay na makinabang sa kaligayahan dulot ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ito yun? Nais niyang pakinabangan natin na yung ating kalungkutan ay magiging tunay na kagalakan. Kagalakan na hindi makukuha ni naman.